Good day mga kabady, 10:30 na ng umaga. So unang pakain natin sa kanila. At ang ating panahon ay makulimlim pa rin, pero medyo mainit-init yung kanyang klima kasi parang pasilip na si Haring Araw. Yan, so start na po tayo magpakain, preparing na tayo. At sila po ay ka 16 days na. Tara, samahan nyo ako mga kabady. Start na. Papakain na naman tayo ng malapit mga kabady. Araw-araw na lang mga kabady. Sa umaga umuulan, tapos pagkapatanghali tsaka lang hihinto. Kaya hindi tayo nakakapagpakompleto ng tatlong pakain sa ating mga fingerlings mga kabady. Buti nilang masisigla pa rin itong mga ka natin. At may daily improvement sa kanilang pangangatawan. So paubos na rin po yung ating Fry Booster 2. Bukas ay baka bibili kami ng Fry Booster 3 na. Yan. Ang dami nila doon, oh. Kitang-kita nyo ba yung mga galaw-galaw ng tubig?
mga kabady. Mga 2 kutsara na lang to. Yun, so pasilip na rin si Haring Araw. Natutunaw na rin yung mga maitim na ulap. At tayo po ay nakakapag karga na naman ng ating blue drum. Yan, panggamit-gamit po sa ating lababo at sa CR. Ang source po natin dyan ay yung solar. At the same time, tayo po ay nakakapagpa-overflow. Yan, dual purpose po yung ating solar pump. Ang laki na ng red tilapia mga kabali, or ng fingerlings na red. Yan siya, oh. Sana siya. Yan, sumasama siya dun. Tapos yung tubig naka-steady na dun sa level ng ating overflow, kasi sa kabila meron na ring karga, kaya yung tubig hindi na masyadong nawawala. Kasi nung wala pa yung tubig dyan, wala pang tubig yung fish pan dyan sa kabila, medyo mabilis ma-drain yung ating fish pan. Pero ngayon na nakapagkarga na rin, yan, kahit na hindi tayo maglagay ngayon, parang wala pang 5 inches yung binaba ng tubig ng ating fish pan. Pero mabilis lang din naman na magkarga kasi gawa ng ating solar. Malakas yung solar natin mga kabady. Nagkakaproblema lang kasi nga dahil dun sa mga buhangin tsaka mga maliliit na bato, pagka yun ang bumara sa swing bag, nagkakaroon ng singaw. Hindi kasi nasasara ng ayos yung swing valve, kaya nang sagan, kaya yung tubig imbis na matrap lumalabas din, sinisip-sip niya papunta ulit sa loob ng tubig. Pero pag tagal-tagal siguro, pagka nakagawa na ng mas malalim-lalim na balon yun sa ilalim ng tubo natin, babalik din sa dati tulad nung una. Yan, so hanggang dito na lang muna mga kabady. Update mga kabady. Yan, pasilip-silip na si Haring Araw, pero yan na naman, umuulan na naman mga kabady. Ang oras natin ay mag 2:30 pa lang, pero ganito na. So titignan na lang natin mamaya kung makakapagpakain tayo mga kabady. Update ko na lang ulit kayo mamaya na lang ulit. Update mga kabady. Yan, mag-aalas 4 na at medyo sumikat na yung araw. Nawala na rin yung mga ulap na nagdadala ng ulan, so makakapagpakain tayo mga kabady. Yan, so simulan na natin bago pa ulit umulan. Start na.
Yan mga kabady, naibigay na natin yung nasa 300 grams. And so pupunta natin doon ko iniwan yung feeds eh. Yan, thank you Lord kasi huminto yung ulan. Nakala ko magtutuloy-tuloy na naman. Buti na lang eh natunaw yung mga ulap na nagdadala ng ulan. Kaya kung makikita nyo, ayun ang sumikat si Haring Araw. Yan, pero mamayang gabi sigurado yan, uulan na naman. At buti na lang tayo ngayon ay nakapagpakain. Yan, dito na lang tayo sa favorite spot natin. At yun, sakto yung ating Fry Booster 2 hanggang ngayon nga lang. So bukas ay talagang bibili kami sa umaga, or baka ako na lang iwan na lang si Mrs. dito, saglit lang din naman ako. Yan, so Fry Booster 3 na yung ipapakain ko bukas sa kanila. Then titignan natin kung sa loob ng isang linggo eh pwede na mag-shift ulit sa panibagong feeds, or mag-i-stay muna sa Fry Booster 3. Yan. Ganun lang naman mga kabady ang ginagawa ko. Kapag nakita natin na medyo kaya na nila yung pre-starter 0, yan, so maghahalo-halo tayo ng paunti-unti. Titignan natin kung kaya na nilang kainin, ganyan. Ganun lang naman sa umpisa mga kabady. Yan, pero usually aabot yan ng mga 30 days bago natin sila mapakain talaga ng floating pellets. Pero sa ngayon, enjoyin muna natin yan na ganyan sila. Pagmasdan muna natin sila habang maliliit pa. Yan o, lakas nilang kumain. Tapos talagang sakop na sakop nila yung fish pan mga kabady. Kita nyo yung mga gumagalaw doon, mula doon sa dulo na yun hanggang dito. Ayan o, ang dami nila. Pag lumaki to, baka maging siksikan. Pero kuha naman, kumbaga tinesting lang natin yung 6,000, then magbe-base tayo dun kung overcrowded ba sila o sakto lang yung ganong dami, yung 6,000. Kasi yung 5,000 dati parang maluwag pa sila, kaya dinagdagan ko ngayon, tinesting ko. Pero kung sakto lang yung 6,000 para dito sa sukat ng ating pond, eh sa susunod 6,000 na lang lagi ang kukunin natin. Ganun lang naman yung mga kabady. Subok-subok lang sa umpisa hanggang makuha natin yung talagang resulta. Yan. Pero syempre, disclaimer lang, hindi po tayo expert. Kumbaga yung binabahagi ko lang sa inyo yung na-experience ko, and then yung mga kumbaga na idea ko. Yan, ganyan. Pero yun nga, yung sinasabi ko sa inyo eh sinusubukan ko. So kung magiging okay, di papatuloy. Kung hindi, edi i-stop na natin, then panibagong plano na naman. Ako naman ay binabahagi ko sa inyo yung good and bad side ng pagpifish pan ko. Yan. So alam niyo naman, doon sa mga nanonood mula nung una kong nagkarga, eh alam nila na yung mga magaganda at saka yung mga pangit na nangyari dito sa pagpifish pan ko, eh binahagi ko. Na fish kill nga ako
dinocument ko pa rin yan, di ba? Pinakita ko pa rin, in-upload ko pa rin. Pero kung sa iba yon, syempre yung papakita lang nila ay yung maganda. Sabihin nila na wala silang na-encounter na major na problema sa mga ginagawa nila. Pero hindi lahat mga kabady, hindi ko nila lahat. Meron ganon na mga nagko-content na ganon ang ginagawa. Yan, so ako, yan, kung ano yung maganda, pinapakita ko. Kung ano yung hindi maganda or nagka-problema, pinapakita ko pa rin. At least dun sa iba na gusto rin sumubok na mga first timer na katulad ko din, ma-avoid na yun yung mga ganong senaryo. Nasubukan ko na, so bakit pa kailangan na masubukan niya? Kung napanood lang naman nila yung video ko, hindi iiwasan na nilang mangyari yan, diba mga kabady? Ganun lang naman yan. Yan, so paikot-ikot sila dito, napalibutan din sila ng mga butete. Ayan, dami pa rin ng mga butete mga kabady. Tsaka may mga nakikita na rin ako mga buteteng may paa mga kabady. Mga 2 linggo na lang to, wala na yan sila dyan. Magsisipag alisan na dito. Yan, kita nyo pa ba sila? Yan, so naubos na nga pala natin. Naibigay ko na lahat. Pero kulang pa rin yata sa kanila yung 400 grams. Yan, pero bukas try natin na magdagdag kahit mga 50 grams pa. So gawin natin mga 450 grams. Yan, per pakain yan mga kabady ha. Or kasi 2 beses lang sila nakakain na naman ngayon, dapat ay nasa minimum of 3 na pakain sa isang araw hanggang 5 na pakain sa isang araw sa mga fingerling stage. Kaya nga lang umuulan, so wala naman akong magawa. Ayaw ko rin naman na magpakain habang umuulan. Tsaka kapag umuulan mga kabady, hindi kakain yung tilapia. Yun ang pagkakaalam ko. So masasayang lang. Ang ganda ng isa, parang goldfish. Ayan, yung red tilapia na fingerlings. Yan, so maraming salamat sa panonood ngayon, sa mga subscribers, silent viewers natin. Maraming salamat. Yung sa mga ibang bansa like Indonesia and Malaysia, yan, may nagiging viewers po tayo dyan. Thank you very much. Hopefully you still watching my videos. Yan. Shout out sa lahat ng mga OFW, sa mga kaibigan at pamilya namin. Yan. Kung gusto niyo yung mga ganitong videos mga kabady, pwedeng paki-like, share and subscribe na din, at pa-hit na rin ng notification bell para updated ka sa araw-araw. Yan. So hanggang dito na lang. Thank you. Bye bye.